ang ina at mga kapatid ni Jesus. Pakinggan po nating mabuti ito, mga giliw namin tagapakinig. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsasabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo. Ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid. Alam po ninyo, mga giliw namin taga-pakinig, siguro lagi ho ninyong napapakinggan ito. Meron ho kasing mga nagsasabi na ang Panginoong Jesus daw ay walang mga kapatid at mag-isa lamang ho siya. Ang sabi naman ng iba ay itong mga kapatid na ito niya ay talagang hindi niya mga kapatid. Yang kalimitan ho napapakinggan ho natin. Dito ho sa binasa natin dumating yung ina si Santa Maria ito at mga kapatid ni Jesus. Ngunit hindi ho sila makalapit dahil sa dami ng tao. Nung sabihin ho na nasa labasan yung kapatid, ay sinabi ho ng Panginoon, ang nakikinig ng aking salita sa salita ng Diyos at tumutupad dito ang siya kong ina at mga kapatid. Bakit ho kaya gano'n? Kuya Joe, ano ho masasabi nyo rito sa binasa ko pong ito? Ako, Yamin, ang sabi po ng Panginoong Jesus, ang nakikinig sa kanyang mga salita at gawa at tumutupad nito ang kanyang mga kapatid. Maliwanag po, mga mahal naming tagapakinig ng patnubay. Pag ang salita po ng Diyos laging nasa ating puso, tiyak po, araw-araw kasama natin ang Diyos. Kaya dapat lagi po tayong nakikinig sa kanyang mga salita. Kung hindi po tayo nakikinig sa salita ng Diyos, baka hindi rin po tayo kilalanin ng Diyos. Amen. Yan. Si Kuya Joe. Kuya Ben, ano po naman ang masasabi nyo rito? May dalawang bagay po na gusto nating iparating sa ating mga tagapakinig. Una po ay kunin natin ang tungkol sa doktrina na itinuturo dito ng simbahan. Sapagkat napakahalaga nga dito yung sinasabi po, paano ma-identify yung kapatid. Ang sabi nga po ng ating Panginoon, ma-identify lang natin ang kapatid o ina ni Jesus sa pamamagitan ng nakikinig at tumutupad sa kanyang salita. Ano pong ibig sabihin? Una-una rito yung utos ng ating Panginoon, yung binyagan. Sa ating pong doktrina ng Katoliko, ito yung proseso, ang proseso ng binyag. Ang siya lamang ang maaring makapagsabi na tayo ay nagiging kapatid ni Kristo. Sapagkat si Kristo nag-utos na binyagan ang sinumang mananampalataya na sumusunod sa kanyang salita. Ang binyag po kasi ay may 5 bunga. May 5 bunga. At ano ito yung mga bunga na ating nakakamit sa binyag? Una, kasi po marami ang nagsasabi na sila yung mga anak ng Diyos pero hindi naman mapatunayan yan Kasi pag sinabi kang anak, ay talagang ikaw anak na dumaan na. Ay ang sabi ng ating ng Diyos Ama tanging si Jesus lang ang kanyang bugtong na anak. Pero maraming nag-aari ngayon yan. Ang Katoliko po, hindi ganito ang ating ginagawa. Ang aral natin, tayo'y mga ampung anak ng Diyos. Bakit tayo naging ampung anak ng Diyos? Ito ay sa pamamagitan ng proseso ng binyag. Ngayon, tingnan po natin sa sibil, sa pangkaraniwan, sa ating pamumuhay bilang pangkaraniwang mga tao, sa pamamagitan ng gusto natin na magkaroon tayo po na tayo ay maging ampon, di po ba? Kapag tayo ay aampunin at maging lehitimong ampon, dumadaan yan sa proseso. Nagkakaroon ng hearing sa korte, ano? Halimbawa, si Brother Joe gustong ampunin ni Kuya Min. Si Kuya Min magpapail ng case yan
para sa pag-ampon kay Kuya Joe. At sa prosesong yan, ipra-process yan para maging lehitimong ampon. Ampon. Yun. Anak. Ampong anak. Kapag naging lehitimong ampon ka na, doon sa prosesong yun, katulad din po ng binyag, kapag ikaw ay naging lehitimong ampong anak ng Diyos, kung may kapatid, kung may anak na iba si Kuya Min, magiging kapatid ni Kuya Joe. At dahil ikaw, si Kristo ay anak ng Diyos, magiging kapatid niya si Kristo. Ganun po kasimple. At kapag ikaw ay naging ampon, naging lehitimong kapatid ni Kristo, magiging ang tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Kasi po, pag ikaw ay naging lehitimong ampon, sa proseso ng tao, ikaw ay nagkakaroon ng karapatan karapatan magmana sa anumang mga bagay-bagay nitong nag-ampun sa'yo. At kapag ikaw ay naging tagapagmana, nangangahulugan ito yung nagiging kang templo ng Diyos, templo ng Espiritu Santo. Sapagkat naibabalik ang ugnayan ng Diyos at ikaw. Ito'y sa pamamagitan ng iyong pananalig at pagsasagawa na naayon sa utos ng Diyos. Kaya sabi nga ng dito kapag nakinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito, ang siya kong ina at mga kapatid. Kung ganito po ang mga bunga na ating natatanggap, napakasarap pala na magsabuhay at maging, kasabi nga nila, maging kasing amoy natin si Jesus. At maging kamukha natin si Jesus. Sa pamamagitan ng pala ng kanyang mga salita at pagtupad natin sa kanyang mga utos, ito ay magiging kawanis natin. Siya ay magiging kasing amoy natin. At kapag kasing amoy mo si Jesus, ikaw ay tunay na ampong anak ng Diyos. At tunay na magiging kapatid ni Kristo. Sa makatuwid po ay sa binyag. Yung binyag, mahalaga ho yun sa binyag. Oo, ito kasi ay utos ng Diyos. At yung aral na yon, kapag sinunod natin, nagiging tayong kapatid. At yun ang nakalagay dito Amen. Ay, anong proseso naman ang ibibigay nyo para sabihin nila na hindi tama? Yun ang nakapagbibigay ng tama, na maging kapatid ka ni Kristo. Ang pagsunod sa sinabi niya at pagsasabuhay nito at pagtupad. So pag tinupad mo, nagpabinyag ka, ito po'y sa pamamagitan ng doktrina ng simbahan. Naman, napakalinaw nito sakramento ng simbahan, nakangahulugan. Tinupad mo na, nakinig ka pa sa kanyang salita, at nagiging kang kapatid at ampong anak ng Diyos. Amen. Kuya Bert, alam ko pong malawak kayo yung kalaman din dito. Ano po ang inyong pananaw dito? Alam mo, karagdagan doon sa sinabi ni Kuya Ben at saka ni Kuya Joe, kung titingnan natin mabuti, ito ay isang talata na pag sinisira ng mga ibang kapatid natin sa ibang pananampalataya, binabanggit nila ito Katunayan, ito'y natanong sa akin ng isang beses. Sabi niya, doon sa isang kabanata ng Biblia, may nakalagay na may kapatid si Jesus So sabi niya, hindi lamang si Maria ang anak ni Jesus, ni Maria. Hindi lamang si Jesus ang anak ni Maria, may mga kapatid siya. At doon sinabi niya, hindi niya tinawag na ina si Maria. Ayaw niyang ganon. So nagpapatunay lamang na dumaan lamang si Jesus sa kanya. Na alam po niyo, mga ginigilo naming tagapakinig, kung titingnan po ninyo yung kanilang kaisipan, parang mas marunong pa sila sa Diyos. Ang nangyayari po dito, nakakalimutan nila, kahit na nung unang panahon, lalo na nung may edad na katulad ko, na ako'y senior citizen na, kapag mayroong ka lamang kamag-anak
o meron ka lamang kaibigan mo eh. Ang sasabihin kung minsan kung pupunta ka sa kanila, ang sasabihin ng ina ng kaibigan mo,